Nanggigigil ako. Eto na siya. Lumabas ka rin ha. Tago-tago ka pa ha. Wala kang alam sa Pogo? Marami kang alam. Diba? Sabi nga nila, si Sara Duterte alam na alam pala kung nasaan ka. Hindi man lang ikipag-cooperate, no? Diba? It's obstruction of justice, as they say. As they say. Diba? Anong gusto mong sabihin? Sige, magyabang ka pa. Magkakaroon ng kauna-unahang pagdinig sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang mangyayari dito ay patabihin lang siya kung ano yung kaso laban sa kanya, siguraduhin na naintindihan niya yung kaso niya at anong mga karapatan niya. Yun lamang. Now, may mga dahilan kami, pero susubukan namin ipag-iban itong kauna-unahang pagdinig na ito. Pero itong dahilan namin ay pribadong ipararating sa mga mahistrado. Sa ngayon, ay iisa pa lang ang na-recognize na lawyer, si Attorney Medialdea, dahil siya ngayon kasama. Pero we have filled up all the documents para makasama din ako dun sa... Ay, hindi naaabot yung bidon. May mga kakaharapin ka pa dito. Sa government, gawin nyo na lahat talaga. Hindi po namin kayo inuutusan, pero gawin nyo na talagang lahat. Magbida-bida na naman yung lolo mo na yan. Kasi pag bumukas, nakakapikon pakinggan ng lawyer na yan pag bumukas yung bibig niya, kala mo talaga alam na alam niya lahat, diba? Mirror nga daw siya ni Miriam Dipir. Ay talaga, ay walang ganyan iyan, mirror. Diba, wag kayong mag-ano-ano dyan kay Roque. Gigigil ako dyan. Yes, you have to face the consequence of you calling the Filipino people to make groups. Diba? You were encouraging the until now, you are encouraging the Filipino people to go against the government. O, diba? It's a crime. Tigil-tigilan mo kami, Yes, accredited po siya. Accredited po siyang lawyer. Check naman yan. Pero lang, sa tingin mo talaga, magtatagumpay ka dyan sa mga ginawa nyo. You are also a promoter of fake news. Super support in press conference pa kayo ni Maharlika. Magsama-sama kayo, of ourselves. Now, I'm the list counsel of the ISIS, and we have also retained another member of the list council, who is British. So, initially, there will be 3 of us starting as counsels. The other one is Hoffman, Attorney Hoffman of the British Bar. So, 2 of us from the list council and Attorney Medialdea. The Vice President was... Ito yung nakakabad trip sa kanya, no? Lawyer siya of human rights. So did late Senator Miriam Defensor Santiago. They were both studying, specializing human rights. Why the HELL on earth you would support Duterte? Because of alliance, because of kasunduan or any agreement, di ba? For what? You'll not be treated as that special, even though mahal na mahal mo siya or mahal na mahal ka niya. Para sa akin ang mindset na how I see it, pagpapalit mo yung pinaglalaban mo. Sa bagay, a lot of people will still say na hindi naman ibig sabihin human rights yung niya. Titingnan pa rin yung mga technicalities ng case kung talagang naglabag sa human rights. Talaga, Kung if I were you, I would never do that. I would advise, I would first see legal evidence, proof, maski kahit obvious na, broadcasted na, to the entirety of all Philippines. Alam nyo na. Even Duterte has confessed a lot of crime. Diba? Hindi nga lang yung crimes na murder niya. Ang dami pa. Diyos ko.
Tapos maglo-lawyer ka, B. Diba? Iba talaga ang power ng Duterte. Tapos sasabihin nyo, hindi pwedeng litisin sa IC. At least dyan may challenge kayo dyan, B. Diba? Even the best lawyer could not study the entire case or documents of Duterte. Kahit na tingnan pa nila, when it comes to technicality, mahuhuli at mahuhuli na. I swear, guys, makukonvict si Duterte. What's the worst? Pati ikaw, Roque, alangan naman. Diyos ko, alangan. Baka, sige, maging forgiving na ang ating government. Pagbigyan ka na mag-support kay Duterte. Kasi, ayun naman talagang sabihin ng government na ginigipit kayo masyado, diba? Kahit na sobrang grabing pag-kayat mo sa mga tao na mag-go against sa government. Super kayat kayo ni Maharlika, diba? Diba? Sumagot ka. Gigil ako. Kapal ng mukha mo. Kapunta ka pa dyan. Gigil talaga. Here as a member of the faculty, and she would be in the gallery to witness the first hearing. So, hindi ko po alam kung mapagbibigyan yung hinihiling namin na ipagpaliban, pero wala naman akong dahilan. Yes, as you watch already kasi late ko na tong sinabi ni Roque, pero hindi po napagbigyan. Alam niya naman, hindi pinagbigyan. Why? Ang sabi nila, to postpone daw yung hearing for today or for the next hearing after the hearing that was already held from before yesterday. So, ang kanilang petition to proceed with the hearing daw the next week. Ang point naman ng ICC, yung nasa gitna, si Blandina, di ba? Ang sabi niya, kaya nga andito na tayo, binibigay niya sa inyo yung mga ang mga rights nyo, hindi na pwedeng explain kasi andito na kami. Andito na nga kami, ini-explain na nga namin eh. Kung yun ang aim nyo, ito na, ginagawa na namin. Wala na kayong lusot-lusot dyan, B. Binigay na nga ang mga rights sa inyo eh. Tapos gusto nyo palang sabihin, yung mga sinabi namin na itong mga rights nyo, uulitin nyo pa. Ano yan, si Digong? Para lang, kung ako ano yan, si Digong? Ang dami niya nang ginawang krimen, tas mga basic na ito, super translated na nga into English, very slowly na nga eh. Hindi niya pa pala naintindihan. Ano yan? Di tayo magsasayang ng pera, ba? Dito. Kakahiring lang, tapos ang hinihiring, super bayad pa kami sa translator, di pala naintindihan. Ay, walang ganun yun. Asan yung rocking yan? Di ba? Kung ako lang naman, gigigil ako. Super gigil na naman ang lolong. May mga sasabihin pa siya din na magpa-part 2 tayo, maubos ng oras natin, nakakagigil ka. Tandaan mo yan, B.